What's up mga kabosing? May buntag kaninyong tanan. This is me again, Boss Ramon, and welcome here in our new episode here in Ramon's Fish Farm Paradise. Okay. Alright, so karon mga kabosing for this episode. So kani nga episode karon continuation ni siya sa katong niagi natong episode, no? So karon fully covered na gyud ni sa information ang kani nga episode. So because the previous episode wala to it's all about how to treat our goldfish with swim bladder disease, no? So wa mo to siya matiwas kay wala pa maka-recover ang atong goldfish atong time sa pag-treat nato. Pero kung karon sa atong for this episode, for our new update for that previous episode, so ani na fully recovered na gyud ang atong goldfish, no, na katong nice swim bladder disease. So mo ni siya may na kay mo langoy, no. So mo to lipay kay ta kay ni resulta gid in taon ang atong treatment ug ang atong patience sa pagtambal aning atong Ryukin goldfish. So naayo gid taon siya sa iyahang swim bladder disease nya karon. Healthy na kayo, kusog na kayo mukaon, nya mo langoy siya, balance na, di na para itong mulutaw siya, no? Okay, for this episode, so akong i-share sa inyo ang step-by-step nga process sa pag-treat sa goldfish from swim bladder disease, no? So mo ni karon, ni makita na gid ang resulta, no? So kung kamo pod nakasuway mo nga ang inyong goldfish palit lag katuwad, maglisod og balance sa paglangoy o permira na siya sa igbaw bitaw. So kung permanente ra gay ang inyong goldfish na above sa inyong aquarium, so symptoms na siya nga aduna siya swim bladder disease. So karon akong i-share sa inyo ang solusyon anang disease, no, kung unsa ang pagtambal sa swim bladder disease, no. So ako ni sige breakdown into 3 steps, no? So, I'll break down into 3 steps nga angay ninyong buhaton para ma-cure ninyo ang swim bladder disease sa inyong mga goldfish, no? So, karon magsugod ta sa step number 1. So, step number 1 is maintain good quality of water in your fish tank, no? So, mao na first step aron ma-cure nato ang atong goldfish from swim bladder disease, no? Unsaon man nato aron ma-maintain ang good quality nga tubig sa atong mga fish tank. So ang akong gibuhat, mag-water change ko og 20 to 30% nga tubig diri sa atong fish tank for every 2 to 3 days, no? So mag-water change ko siguro mga 20% or 30% nga tubig, then mag-add na po kog bagong tubig. And then after po nako mag-water change, mag-add po ko og rock salt. Bisag regular salt lang pwede na. Basta ayaw lang tong iodized salt, no? So, for example, kani akong fish tank, so ang ratio diyan na kung mag-add mo salt, so 1 tablespoon for every 5 gallons of water. So aron dili ma-overdose pod kay dili man sa sila pwede malabi nagkaparat ang ilang tubig. Kanang igo-igo ra nila maagwanta, no, mamatay ang mga bakterya o maagwanta ra pud sa atong mga goldfish. So mo tay ratio 1 tablespoon per 5 gallons of water. Ang sukod ani atong fish tank 32 by 20 by 15 inches. So ang naa siya sa around ang tubig nga masud ani around mga 40 to 41 gallons, no. So mo to ang gibutang nako nga salt dire is 8 tablespoon, no. So mo to yung ratio niya nga gibutang nako. Unya pag next day na nag-water change ko og mga 20 to 30% ka tubig. Nya after nako water change nag-add na po kog salt. Pero ang gi-add na ko nga salt katura pong ratio sa naiban nga ako nga tubig. So mga 2 to 3 tablespoon na lang akong gibutang kay nagbutang naman kog 8 tablespoon pag niagi. So mo to pag water change na og 20 to 30%, ang akong gibutang na lang salt is 3 to 2 tablespoon, no?
So ingon nato every 2 to 3 days na ninyo buhaton aron ma-maintain ninyo ang good quality nga tubig sa inyong fish tank. Then ang next ninyong buhaton, step number 2 is don't feed your goldfish for 3 to 5 days, no? So mo tong gibuhat, di man sa gyud siya mukaon gyud. Pag 3 days nagto pwede na nako siya ma-feed. So di mo gyud siya mukaon sa 3 days na. So mo to na wag yun ako siya mapakaon sud sa 5 ka adlaw. So nahug siya gi-fasting siya, no, wala siya kaon sud sa 3 to 4 days. Ma-digest una to niyang nasa sud sa iyang tiyan nga nakadag bloated sa iya, no, kay but pasabot man na kanang wala na siya mahilisi ba, una na bloated siya, maglisod sig langoy. So pasagdaan sa to nato nga mapagawas to niya ang katong mga gas or toxic waste nga nasa iyang tiyan. So wala to siya pakana o 3 to 5 days. So ato siya i-fasting. So bisag unsa pa luoy na kay sa tanawon ay gyud yung lawgi. Agwantahan lang gyud ninyo, no. So patience pod, kinahanglan po nato ng patience basta mag-cure ta og swim bladder disease kay medyo taas-taas gyud siyang process, no. So karon mo tong step number 2, don't feed your goldfish for 3 to 5 days, no. So karon move on ta sa step number 3, feed your goldfish with dried peas, no. So di usa nato sila pakanon og mga hard pellets, floating pellets or kanang dried pellets nga bisig unsa pa nga pellets pwede po na musamot makaon na nila musamot ang ilang swim bladder, mas dugay noon sila makarecover kay kuan mo gito siya mga ingredients ato niya lahi dugay sa to mahilis. Nya na wa pa siya mahilis sila nya pakanon na pud nimo mga pellets nga dugay pud mahilis. Ang tendensya na musamot ang swim bladder disease sa inyong goldfish. So moto after 3 to 5 days nga fasting, ang primero nga food nga atong i-introduce sa ila is dried peas, no? So dried peas pwede pod munggos, lat-an niyo nga munggos, pwede pod og mais, lat-an ninyo. So moto inyong ilawg sa inyong goldfish, no? After sa iyang 3 to 5 days nga fasting. So mo to ipakaon kay dali ra man to ma-digest, nya makatabang pud tong dried peas, munggos or mais aron mapagawas to niya mga toxic or gas nga naa sa iyang tiyan. Amoy nakadag bloated siya nga maglisod sig balance og langoy, no? So mo to ang step number 3, feed your goldfish with dried peas or beans, unsa pa na diha basta munggos or mais basta dali ra digest kanang humok ra inyo tulatan yung mo ilaw ninyo sa inyong goldfish, no. So mo to ang 3 steps aron matambalan na to, aron ma-cure na to ang atong goldfish sa swim bladder disease, no. So gawas pa gid na kinahanglan gid nato ang patience o kinahanglan pud ta nga mulaom gyud nga maayo pag taw ng atong isda kay medyo taas-taas gyud siya nga proseso depende sa kadaghan nga gas nga anaa sa iyang tiyan nga nakadag bloated sa iyaha, no. So motto step number 1, maintain good quality of water in your fish tank. Step number 2, don't feed your goldfish for 3 to 5 days. And step number 3, feed your goldfish with dried peas, munggos or mais or other different types of beans nga dali ra ma-digest, no. So moto mora sa to akong gibuhat diri makita man ninyo ang resulta karon diara. Kay pinaskuhan ra man taon ni sa mga supplier nya pag-abot diri nagka swim bladder disease. So grabe gid after 1 week, more than 1 week naka-recover gid taon siya. So pag permirong abot ni diri ako na lang yung tani say it's sad dito sa gawas kay murag hopeless kay siya tan-awon magdigi siya kalangoy magsigir diri sa babaw nya mulangoy siya mutuwad lag kalit nya sayangan man jud ko kay pinaskuhan pagid sa mong supplier kay pinaskuhan pagid niya nya show grade pagid ni siya nga goldfish nya naka third place kuno sa GO mo to sayangan jud ko mo to ako gigamit tanan akong paglaom tanan akong pasensya maayo lang ni nga goldfish, no. Nya karon lipay kita proud kay ta kay naayo gin taon na lingaw na kay sa tanawon nya kusog na pud kaon, no. Nya
nasugdan na nako siya glawog og mga pellets, dried pellets. So okay na, wala na sige mo sa yung lawas, no? So mao to mga kabosing ang step by step nga process sa pag-cure sa swim bladder disease sa atong mga goldfish, no? So hopefully makatabang po ning information sa inyo, no? So sa mga fish keeper pod nga anaa ni nga problema, I hope nga magamit ninyo nga information aron masulbad pod ang inyong problema, no? So mao to sa atong mga viewer, if you found this video valuable, don't forget to like our video and subscribe to our YouTube channel, no? Kung napod mo mga pangutana about sa fish keeping hobby, so comment down below aron ma-content na sa sunod natong episode, no? So mao lang sa to karon mga kabosing, daghan kayong salamat sa atong mga viewers ug sa atong mga customers nga nisalig ug niabil ang gyapon diri sa atong mga ornamental fish ug sa atong mga fish keeping equipments diri sa atong area, no? So daghan kayong salamat sa inyong mga kabosing. God bless sa atong tanan ug happy fish keeping sa atong tanan. Alright.